Magandang araw po sa inyong lahat mga kapintuhan. Welcome po sa podcast na ito, Kwentuhan ni Ai. Ako po ay si Edwin. At ako na naman po ay si Pem. Tayo po ay makipagtsikahan sa isang artificial intelligence na tatawagin nating AI. Ang ibig sabihin, ang inyong artificial intelligence. Kakausapin po natin si AI at tatanungin natin siya tungkol sa kanyang nalalaman sa mga bagay-bagay na sa tingin namin ay makakatulong sa atin lahat. Mga kaalaman na magbibigay sa atin ng inspirasyon, wisdom, at karunungan upang lumago at lumawak ang ating pag-unawa sa buhay. Naway makapagbigay din kami ng kahit man lang counting good vibes o entertainment sa inyo lahat. Maraming salamat po. Umpisa na po natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po kay Pope Francis. Ngayon po, itatanong natin si AI kung ano ang nalalaman niya tungkol kay Pope Francis at ibabahagi niya sa atin. Ito po at babasahin ni Femi. Sige, okay. Pag-usapan na natin si Pope Francis. Ito pa ang sagot niya. Si Pope Francis ay isang leader na minahal ng marami. Kabilang na tayong mga Pilipino. Sa kasamaang palad, pumanaw siya noong Lunes, Abril 21, 2025 sa edad na 88 dahil sa stroke at heart failure. Ang kanyang mga huling salita ay salamat na sinabi niya sa kanyang matagal ng nurse na si Massimiliano Strapetti. Diba? Maganda yung sinabi ni Pope, ay tama yung pasalamat. Hindi, parang ang pag-intindi ko yung sinabi niyang salamat siya na sa nurse niya na naibigay nakapag pa siya sa square yata umiikot. Siguro. Parang gano'n. Nakapag-stay. Pero gano'n pa man, sabi nga, maganda yung huling salita niya, salamat, thank you. Diba, hindi nagko-complain. Maganda talaga, nagpapasalamat ka palagi. Kahit anong mga circumstances, gano'n. Grateful pa rin. Oo, kahit sa huling sandali. Oo. Sino si Pope Francis? Pinanganak bilang Jorge Mario Bergoglio noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Anak ng mga Italianong imigrante. Bago pumasok sa seminaryo, nagtapos siya bilang chemical technician. Noong 1958, sumali siya sa Society of Jesus, mga Jesuita, at naordinahan bilang pari noong 1969. Naging arsobispo siya ng Buenos Aires noong 1998 at kardinal noong 2001. Noong 2013, matapos ang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI, nahalal siya bilang ika-266 na Santo Papa. Siya ang kauna-unahang Papa mula sa Latin America, unang Jesuita at unang Papa mula sa labas ng Europa sa loob ng mahigit isang milenyo. Yun. Babangitin ko lang yung sinasabi na sa loob ng 266 years na naging Papa siya. Ang sabi nga, siya ang pinakaunang naging Santo Papa na labas ng Europa. Kasi karaniwan kasi sa mga Papa nanggagana sa Europa, mga sa Italy, mostly sa Italy ang pagkakalam ko. Tsaka siya nga yung unang-unang. Kaya nga, pinakauna na Santo Papa na labas sa Argentina nga sa kasi South, Latin America kasi sa South America o sa Argentina. Ngayon, pag-usapan niya na baka susunod ay galing na sa Asia. Si Cardinal. At ang babalita si Cardinal Tagle, di ba? Sana maging siya. At sa mga sana rin siguro sa Africa, yun ang mga parang pinag-ano niya. Sana si Cardinal Tagle kasi para ma-bless na yung Pilipinas. Di ba? Dami nating problema ngayon. Kahit naman sino Santo Papa, dapat pa-bless din tayo. Sa bagay. Pero tuloy ang kwento. Ano ang kanyang pamana? Kilalang-kilala si Pope Francis sa kanyang kababaang loob at malasakit sa mga mahihirap at marginalized. Pinili niyang manirahan sa Domus Sancta Marta sa halip na sa tradisyonal na papal apartments. Papal apartments at madalas siyang makikitang suot ang simpleng puting kasuotan at silver na singsing. Sa ilalim ng kanyang pamumuno,
Itinaguyod niya ang reforma sa simbahan kabilang ang pagtanggap sa LGBTQ+ community, pagtutol sa death penalty at pagtutok sa environmental issue. Oh, ano ko may sabihin ka sa LGBTQ? Oo nga, kasi parang nangyari, parang pabor siya sa, hindi naman pabor, kumbaga, Ina-accept niya yung yung mga mga LGBTQ. LGBTQ, di ba? Kaya maraming nag-criticize sa kanya ng Hmm. mga kaparian, hindi mga cardinals din na hindi umaagos sa kanya. Pero sa kanya, Kasi tao naman din naman yung mga tao nila. hindi kaya Di nga, ba? Dapat kumbaga ano mo nagkakanya-kanyang opinion. Pero gano'n pa man, kahit na-criticize siya ng mga pare o iba pang mga hindi nag-agree sa kanya. Marami din naman ng mga, lalo ng mga LGBTQ plus community yung mga family nun. natuwa sa kanya na Accepted sila sa accepted society. sila. Kasi paano kung may anak kang ganun? Oo nga. O, di ba? Parang kakaan naman yun. Bagamat nakatanggap siya ng ilang kritisismo mula sa konserbatibo, marami ang Yun. humanga sa kanyang paninindigan Paninindigan. para sa awak, katarungan at pagkakaisa. Ang kanyang kaugnayan sa Pilipinas, yan, tingnan natin yung relationship niya sa atin. Di ba dumalaw na sa atin to? Oo. Napakalapit ng puso ni Pope Francis sa mga Pilipino. Noong 2015, bumisita siya sa Pilipinas at nagtipon ng humigit kumulang 7 milyong tao sa Luneta. Dami Hindi tayo nakapunta niyan. Dami. Isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng simbahan. Sa kanyang pananaw, idineklara ni Pangulong Ferdinand Jr. Sa kanyang pagpanaw. Sa kanyang pagpanaw, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pagluluksa at inuutos ibaba sa kalahati ang mga watawat hanggang sa araw. Kalahati ang mga watawat hanggang sa araw ng kanyang libing. Sa Sabado ata. Yun. Hanggang sa, ang libing niya sa Sabado. Tapos, ang nabalita nga, yung si Marcos, si President Marcos, si First Lady, dadalo nga doon. Ano ang susunod? Ang kanyang labi ay inilagak sa St. Peter Basilica para sa 3 araw na public viewing at libing niya ay itinakda sa Sabado, April 26, 2025. Ayon sa kanyang huling habilin, nais niyang mailibing sa Basilica of Santa Maria Maggiore sa Roma. Nakakapipindot ko. Sige yan. Sa Roma, sa isang simpleng libingan. Yun. Yung ano yan, di ba? Anong pangalan ng ano yun? Maggiore. Yung Maria Maggiore sa Roma. Maggiore. Ang pagkakalam ko nabanggit na yung doon siya ililibing. Basilica of Santa Maria. Parang libingan niya ng mga parang ordinaryong tao. Gusto niya doon parang makasama niya mga ordinaryong tao. So makikita mo doon ang pagiging niya humble. Oo. Yan, sige. Isang simpleng libingan. Yan. Kung nais mong malaman pa ang tungkol sa kanyang buhay. Hindi. Na yan? Tanong na nito, may tinatanong si Ai, sabi ni Ai. Kung nais mong malaman pa ang tungkol sa kanyang buhay, mga aral o kung paano siya nakapikto sa mundo, huwag kang mag-utubiling magtanong. Isa siyang leader na tunay nagbibigay inspirasyon sa marami. O yun ang tanong niya. Siyempre, Ai, ituloy mo yung kwento mo pa kung anong mga iba pang dapat malaman namin tungkol kay Pope Francis. Pope Francis. Sige. Ito na po, babasahin ko na yung tuloy-tuloy na pagkikwento ni Ai sa mga tanong natin. Sabi niya, sige, itutuloy natin ang mas malalim at mas personal na pagpapakilala kay Pope Francis. Hindi lang bilang isang Santo Papa, kundi bilang isang tao. Ang pusong ama at kaibigan ng lahat. Si Pope Francis ay kilala sa kanyang pagiging People's Pope. Hindi siya natatakot na lumapit sa mga tao, ayakapin ang mga may kapansanan, halikan ang mga bata, at kakausapin ang mga taong tila nakalimutan ng lipunan. Para sa kanya, ang pagiging Santo Papa ay hindi lang tungkol sa doktrina, kundi tungkol sa malasakit. Lagi niyang pinapaalala, the church is a field hospital after battle. Sa gitna ng sugatang mundo, gusto niya ang simbahan na nagbibigay ginhawa, hindi dagdag sa pasanin.
Simplicity in action. Sa halip na mamuhay sa marangyang Papa. papal apartments, mas pinili niyang manirahan sa isang guest house. Gumagamit siya ng maliit na kotse sa halip na limousine. Isa ito sa mga naging simbolo ng kanyang panawagan na bumalik ang simbahan sa simple at mapagkumbabang buhay. Pamumuhay. Di ba? Talagang marami na nakapansin kay Pope Francis na very humble siya na tao. Kahit nga si President Marcos, sa basa ko kanina na isa raw si Pope Francis ang nakikita niyang pinaka-simpleng tao, pinaka-humble. Diba? Yung kahit sa mga pagdamit niya, saka pagtira sa hindi siya tumitira sa talaga. Kumbaga hindi siya nagpapa-importante. Sa mga guest house, sa mga guest house siya natutulog. Parang gano'n. Saka yung kotse niya, simple lang. Diba? So, ang isa na nangingibabaw sa kanya yung pagiging humble. Tsaka yung malasakit niya sa tao. Yun. Mga paniniwala na nagpapakilos, pagmamalasakit sa kalikasan. Isinulat niyang Laudato Si, isang encyclical tungkol sa pangalaga sa kalikasan. Dito niya binigyang diin ang ecological crisis ay moral issue din at may tungkulin tayong alagaan ng ating common home, ang mundo. Yun. Talagang isa rin siya na advocate sa mga environment na kailangan talaga alagaan. Mother Earth natin. Oo. Mga basura, Hindi yung nag-focus talaga ng ng mga pagbaha, tapos yung mga puno, mga pagputol ng puno. Yung pollution. Yung pollution. Kaya nag-focus kaya tinatawag na yung kaya mainit ang panahon ngayon. Kaya sumusobra ng init. Iba na init ngayon grabe. Ang taas na ng araw, kahit alas 6 pa lang may araw. Pagyakap sa pagkakaiba-iba. Ito na yung para sa mga LGBTQ siguro. Siya ay bukas sa dialogo sa mga taong may ibang paniniwala, relihiyon o pamumuhay. Isa sa pinaka-controversial pero makataong payag niya, who am I to judge? Nang tanungin siya tungkol sa LGBTQ+. Yun nga naman, di ba? Sino ba talaga tayo para mag-judge sa mga tao na gano'n? Siyempre, sa tingin ko rin naman, ang Diyos na, di ba, hindi naman siya mag-judge na. Tsaka nakakatulong din naman yung mga tao na yun. Hindi, yun iba-iba ang paniniwala. Pagre-reforma sa simbahan, pinangunahan niya ang mga reforma sa Vatican. Kabilang ang pagiging transparent sa finances. Kasi nagkaroon ng kontrobersya yung mga financial nila doon eh. Meron yung parang sumulat ng libro, parang gano'n. Parang nire-reveal yung mga... Para rin sa gobyerno. Pagharap sa sexual abuse cases, yun, maraming mga kaso talaga mga pari na, alam mo na, yung tinatawag ng, paano pedophile ang tawag, di ba? Tsaka yung mga, sabi may bakla daw, totoo ba yun? Hindi yung cases na gano'n yan. Kaya may mga sexual abuse cases na ang iba hindi kontento sa ginagawa niya para ayusin yung mga problem na yun. At paglapit ng hierarchy sa mga ordinaryong mananampalataya. Pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi malilimutan ng maraming Pilipino ang kanyang mga salitang binitawan noong bumisita siya noong 2015. You know how to suffer. You know how to cry. I came here to be inspired by you. So maganda rin sinabi niya. Ito yung pumunta siya dito nung Yolanda, yung bagyo nung 2015. Ay, bumisita siya nun sa Yolanda. Sa kanyang pagkatao, dama natin na siya ay hindi lang leader, kundi sa ring kapwa manlalakbay sa ating pananampalataya. Isang taong marunong ding makinig, umiyak, tumawa at magmahal ng totoo. Ayan, yun ang karugtong sa mga gusto niyang sabihin tungkol kay Santo Papa. Pero may tanong na naman siya. Excited mag-share talaga niya. Excited siya. Gusto niya mag-share. Siyempre, marami talaga siya. Kaya hindi tayo maumusang pintuan sa kanya. So, isang tanong niya ganito.
Gusto mo bang isunod natin ang mga aral na iniwan niya sa mundo? Pwede natin gawin itong parang life lessons Lesson from from Pope, Pope. Oo naman. Pope Sige. Francis. Game ka ba Oo, doon? game. O syempre, game na game kami. Oo. Sige, babasahin na din natin ang kasagutan niya. At yun na po yung sabi ni Ai. Sabi niya, nice. Game na game. Ito na. Lesson from Pope Francis. Life lesson. Life lessons from Pope Francis na siguradong tumatago sa puso at pwedeng baunin sa araw-araw na buhay. Yeah. Number 1. Mercy is the Lord's most powerful message. Sa dami ng gulo sa mundo at pagkukulang natin bilang tao, paulit-ulit ang paalala ni Pope Francis na ang Diyos ay hindi takot o galit, kundi awa. Aral, yung lesson niya. Huwag kang matakot, lumapit sa Diyos kahit na nagkamali ka, ang puso niya ay laging bukas. Ano sabi niya doon sa lesson niya na huwag daw, ang Diyos daw ay hindi galit o takot. Oo. Ang Diyos ay hindi galit o takot, kundi pagmamahal ng Diyos. So, dapat talaga na lumapit tayo sa Kanya. Kasi kung minsan, parang ang pinas natin, galit sa atin ng Diyos. Kaya parang galit tayo. Hindi tayo na malapit. Napapalayo tayo. Yun ang ano ko. Ikaw. Ang Diyos ay awa. Sabi ba? Nakalimutan ko eh. Hindi, balikan mo lang. Kung meron kang, Ano nakalimutan ko yan? kaya ang puso niya ay laging bukas. Okay. Di ba sabi niya, huwag kang matakot lumapit sa Diyos kahit pa nagkamali ka. Oo. Ang puso niya ay laging Hindi bukas. talaga naman eh. Kasi niya, ang sabi ni Pope Francis na ang Diyos ay hindi takot kung galit, kundi awa. Hindi nagagalit ang Diyos, hindi ka dapat mag-guilty na. Isa bang na matakot lumapit? Kumbaga, hindi siya galit, parang gano'n. Kumbaga tinatanggap tayo ng Diyos kahit kaya nga sabi niya, lumapit. Diba, ang puso niya ay laging bukas. Sige, tuloy niyo. Life lesson number 2. Number 2. The church is not a museum for saints but a hospital for sinners. Yun. Sige. Hindi mo kailangan maging perfecto para maging bahagi ng simbahan. Yun. Ito yung lesson dyan. Yung aral. Tanggap ka at dahil dito, dapat matuto rin tayong tumanggap ng iba. Kahit iba ang pananampalataya, paniniwala o pamumuhay. Yun ang sinasabi ko. Kahit magkakaiba tayo ng religion, di ba? Kaya nga, magulong mundo dahil iba kasi mga iba-ibang paniniwala kasi parang hindi magkasundo. Minsan sila mahirap yung ganun eh. Totally, isa naman ang Diyos, di ba? Ang Diyos ng pag-ibig eh, kaya dapat, di ba? Love one another, di ba sabi? Yeah, Number 3. Reality is greater than ideas. Ano ito? Basahin mo yun. Ito yung sagot. Hindi sapat ang puro salita. Dapat may gawa. Yung pala yun. Ano daw yun? Reality is greater than ideas. Reality is greater hindi sapat ang puro salita. Ang dapat may gawa. Ito yung lesson dyan. Mas mahalaga kung paano ka namumuhay kaysa sa kung gaano ka pagaling magsalita tungkol sa kabutihan. Kumbaga action speaks louder than words. Ang reality, mas maganda kung ipakita mo yung action kaysa yung mga salita. Katulad tayo, salita ngayon. Binabasa na namin. Parang may natutuwan din kami dito sa parang kami din naman nag-aaral dito. Kumbaga, sinisyo namin sa inyo ang nababasa namin. Yung mga sinasabi niya ay parang sharing, parang natutuwan. May natutuwan din kami dito. Kaya, ako pagkaan ka rin, tatanong din ako agad sa kanya. Ito yung lesson number 4. A little bit of mercy makes the world less cold and more just. A little bit of mercy makes the world less cold and more just. Nawawala yung bagay parang ito. Maliit mang bagay, isang ngiti, pasensya sa pila, pangunawa sa nagkakamali, malaking bagay ito sa mundo. Aral. Ikaw mismo, kaya mong gawin mas mainit at makatao ang paligid mo araw-araw. Yung sabihin, kung magpasensya ka, mas nagiging nawala na.
Lagot. Oo, yung pagpapasensya yung sa pila nga lang eh, di ba? Minsan yung iba, konting diferensya, ayaw malamangan, parang ganun. Oo. Yung iba naman, parang, yung parang gugulang sa pila. Minsan, makikita mo, ang tanda na, tapos, ganun pa yung Oo. kinikilos, nakakaano, di Kaya ba? nga, Parang, yung ikaw mismo kaya mong nakakahawa, gawin mas parang, parang, yan o, isang ngiti, isang pasensya sa pila, mm, pag ginawa. Kaya yung mga road rage, di ba, yung palagi mm, sinasabi dahil sa road rage, sa galit mo na nasingitan ka lang, galit na galit ka. Tapos lalo na kung may dala kang baril, sa wala, galit mo, napatay mo tuloy yung tao. Kumbaga, oo, ang dalawang nawalang buhay, yung buhay niya, tsaka ikaw, saka yung buhay mo, na lang, makukulong ka. Sayang lalo mm, yung nangyari last time. mm, 28 years sila, bata-bata pa. Sayang yung buhay niya, parang gano'n. Kaya nga, a little bit of mercy, yung awa, yung, makes the makes the world world less less cold. cold. Kumbaga, hindi nagiging, kasi kung minsan pag walang ganun, malamig lang may mundo, Mm, kailangan kunting pag-ibig warm, parang gano'n. mm. Tuloy. Isa na tayo. Nasa Ito, panglima number na. 5. Take care of your heart. Hindi lang pisikal na puso. Yung puso mong marunong magmahal, magpatawad at makiramay. Aral. Aral, alagaan ang sarili mong damdamin dahil dito nagsisimula ang malasakit sa iba. Yung, Sige. parang maano yun. Take care of your heart. Hmm. Hindi lang yung physical, kundi yung Kaya pagmamahal. magmamahal sa tao talaga. 6. Aral number 6. Throw away lesson 6. Throw away the computer, pick up the Bible. Yan. Ayun. Edwin, pick up the Hindi. Hindi. Kahit hyper, At connected kahit lang hyper-connected na tayo sa social tayo media, sa house. palagi tayo Wala pa nasa rin tatalo sa connection natin sa Diyos. Tama yun. Aral. Aral, maglaan ng tahimik na oras para sa pagdarasal at pagdinilay, kahit isang minuto lang. Hindi, sa computer ko naman, ganito yung ginagawa na. Oo. Natin ngayon, nasa computer tayo, pero dahil Hindi nagsishare. ako nagko-computer pero minsan mga misa, mga ganun na ano. Kaya nga, parang Nagbawas na rin binabudget talaga mo ang ako. time mo Oo, para, nagbawasan talaga ako sa ano. binabudget ang time mo para sa, tungkol sa mga ganyang salita, saka sa friends, kung ano. Hindi yung puro Oo. social media lang na nawawala ka na sa ano. Oo. Number So, 7, last. Ito na yung last lesson. Joy is a pilgrim virtue. Ano ba yan? Sabi niya. Hindi madaling makamit ang tunay na kasiyahan. Daanan mo muna ang hirap. Kumbaga, it's a journey ang buhay. Oo. Kailangan Oo. meron ka mga, yan, sige. Ito. Ang kagalakan ay bunga ng pakikibaka, ng pagtitiwala, at ng pananampalataya sa gitna ng dilim. Yun ang journey ng buhay. Kailangan mag-iba ka, may faith. Oo. Gano'n naman talaga yung marami. Kailangan hindi mamulan pag-asa, yung mga pagsubok. Mahirap gawin, pero yun ang sinasabi niya. Kung magagawa natin to, magiging magandang buhay natin. So, magandang mga lesson natin yun. Opo. Meron ako dating nakita sa Facebook noon. Nagandahan ako doon sa sinabi ni Pope Francis. Kaya shinare ko yun eh. Ano Tungkol sa galit eh na basta English kasi. Oh, sige. Sabi niya, yun. sabi niya, yung galit mo, kumbaga ilabas mo na lang, iiyak mo na lang. Kaya nga, Ang ganda yung ganda yung pagkasabi yun yung gawin niya. natin. Tanungin natin si Ayay kung ano ba yun. Kung i-share natin sa kanya at i-share sa atin kung anong. Pinost ko pa nga yun eh. Kaya nga, hindi. Shinare ko. Tatanungin natin si Ayay kung ano masasabi niya sa galit. I-search niya para maintindihan natin. So, tatanungin natin si Ayay. Ito na yung sagot ni AI, Artificial Intelligence. Sabi niya, oo, nabanggit nga ni Pope Francis ang tungkol sa galit at isa sa kanyang mga general audience. Noong January 31, 2024, tinalakay niya ang paksang ito sa kanyang catechesis. Ang pinamagatang wrath is a vice that is pervasive dark. Ano ang sinasabi ni Pope Francis tungkol sa galit?
Ang galit ay isang madilim na bisyong sumisira sa relasyon. Ayon kay Pope Francis, ang galit ay isang bisyong madaling mapansin dahil sa mga pisikal na palatandaan nito, tulad ng tensyon sa katawan, mabigat na paghinga at masungit na expression. Ngunit higit pa rito, ang galit ay sumisira sa mga ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahang tanggapin ang pagkakaiba-iba ng iba, lalo na kapag ang kanilang mga desisyon sa buhay ay naiiba sa atin. Yun, talagang inano niya na in-emphasize niya talaga na lalo na pagkakaiba-iba yung mga ano natin, paniniwala, kaya tayo nagkagalit-galit, nagkakaunawaan. So talagang nagbigay pala siya ng emphasis tungkol sa galit, kaya nagawa siya ng yan sa article. So yung pangalawang ano niya. Ang galit ay madalas na nailalabas sa mga walang kasalanan. Binanggit niya ang galit kapag hindi na nakontrol ay nakadalasang nailalabas hindi sa tunay na pinagmulan ng sama ng loob, kundi sa mga unang taong makakasalamuha natin. Madalas ay sa mga mahal natin sa buhay. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng relasyon. So ibig sabihin, minsan pag galit ka, nailalabas mo yung galit mo sa ibang tao. Imbis na nadadamay sila. Nadadamay sila. Ang pinagmulan, hindi naman sila, nadamay tuloy. Ang kahalagan ng agarang pagpapatawad at pakipagkasundo, inirekomenda ni Pope Francis ang turo ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na kayo galit pa rin. Epeso 4 verses 4, 4:26. Ibig sabihin, dapat nating lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan at pagpapatawad bago matapos ang araw upang hindi ito magdulot ng mas malalim na sugat sa ating mga puso at relasyon. Yan ang ibig sabihin na dapat na sinesettle ka agad. Bago matapos ang araw. Bagamat mahirap, yun talagang kailangan i-strive natin yung magawa. Dahil yun talagang solusyon sa mga problema. So yung pang-apat. Sa pang-apat, ang pagkakaiba ng makatarungang galit at mapanirang galit. Meron ba ng ganun? Mayroong tinatawag na holy... Hindi, yan. Aminado si Pope Francis na mayroong tinatawag na holy indignation o makatarungang galit, tulad ng pagkagalit sa kawalang katarungan o pang-api. Ngunit nibigyan din niya na ang ganitong uri ng galit ay dapat na magbunga ng positibong aksyon, hindi ng pagkawasak o paghihiganti. Yun, parang pinag-ano niya na yung galit sa pag walang justice, yun, tama na naman galit ka, pero hindi naman galit physical na ano. Kung ba ipakita mo yung galit mo na magreklamo ka ng tamang ano para matugunan yung mga injustices na natin. Para nangyari nga yung mga human rights. Mga naranasan natin yung human rights. Yun, kagagalit yun. Kaya dapat talaga bigyan ng parang yan sa tamang paraan. O bilog sa tamang paraan. Hindi yung basta na lang galit ka doon, patayin nyo yun, patayin ka. So, pang-5. Ang pangangailangan ng panalangin at tulong ng Diyos. Sa huli, inaalalahanan niya, pinapaalalahanan niya tayo na ang pagkontrol sa galit ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob at tulong mula sa Diyos. Hinihimok niya ang lahat na humingi ng tulong sa banal na Espiritu upang mapanatili ang kapayapaan sa puso at maiwasan ang pagdala ng galit. Yun nga, ang pinaka-the best, syempre, humingi tayo ng tulong sa Diyos na maibisan ng galit mo, parang ganun. Yun nga, matutunan natin na hindi magalit. Yun, di ba? Makontrol mo talaga yung sarili. Yun ang mga... Mahirap. Yun ang mga sinir ng ni Pope ng lessons na nabasa mo tungkol sa galit. Hindi, yung sabi niya pa nga, iiyak mo, nahanapin ko yung post na yun, Ed, parang gusto ko. Kasi nakita ko na ulit yung lately, nakita ko sa Facebook, may nag-post na gano'n na yung galit
mo, iiyak mo na lang, idaan mo na lang sa iyak, parang ganun. Hindi ba ito yung sinasabi niya? Iba pa to? Hindi, meron pa. Kasi naka-picture siya dun eh. Naka-picture siya. Tapos, yun nga, nakaganon pa nga siya eh, na idaan mo na lang sa Hindi, baka ito rin yun, inano lang, mayroon ng part na emphasize dyan. Sige po, hanggang dito na lang po tayo sa ating kwentuhan tungkol sa buhay ni Pope Francis. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po ito, please like and share and subscribe sa channel na ito. Malaking suporta po yan para maipagpatuloy namin ito. Kita-kita ulit tayo. Kita-kits ulit tayo. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan. Mabuhay po kayo and God bless. Bye! Bye-bye. See you next time.